Guys, so nandito kami ngayon sa Mindanao Avenue. Galing lang kami ng SM North kanina. Biglang nag-shutdown yung electric motorcycle ko. Ayan, as in wala siyang power ito. Pero hindi to lobat guys. Sure ako doon kasi ano pa to eh. Parang mula nung na-install yung battery, parang naka-70 km. Ito yung BMS natin. So kaya hindi ko rin muna siya binalot kasi nga nasa testing phase pa ako. Gusto ko malaman kung magkakaproblema. So makikita nyo kulay pula rin yung indicator dito. Ayan. So nung binuksan ko kanina yung app, sabi sa app state of charge very low na raw. Pero sure ako dapat mataas pa to eh. Kasi nung umalis din kami ng SM North, ano pa eh, 77 volts pa eh. Kaalis pa lang namin, ayun pa lang yung SM North oh. Handong pa lang, wala pa nga 1 kilometro eh. So 77 volts dapat sapat pa eh. So ito yung mga ito yung mga kailangan ko malaman kasi nga nasa testing phase pa tayo. Since bago yung battery natin, kailangan nating malaman kung saan nagkakaproblema. Yan, so ngayon kailangan ko sa bayaw. Wala akong tools. Sabi ko kayo, dala na ako ng tools. Meron lang akong babaklasin, tapos may titignan ako rito. Tayo muna kami. Yan, so ito guys, tinitignan ko kung buo yung fuse. Nabuksan ko na yung fuse box. Hindi ko lang muna tinatanggal yung fuse dahil medyo mahirap ikabit yan. Pagka nandito dinukot lang dahil medyo alanganin. Ayun, pero kung makikita nyo sa video, mukha naman buo yung fuse, di ba? Saan na ba? Ayun, mukha naman buo yung fuse eh, oh. Okay. Ito ngayon guys, so dinisconnect ko muna lahat ng connection sa BMS natin. Then after connecting, nag-turn on na siya. Yung sinasabi ko sa inyo, may 75.8 volts tayo. Then check natin sa app. Pero nakapula pa rin siya oh. Yan, nakapula pa rin siya. Ito yung app natin. Tingnan natin. Wait lang. Wait lang, connect yata yan may. Yan. So ito. Ayan. So binasa na niya, nag 76 volts na rito. Pero kung mapapansin nyo, nag 0 AH na naman yung ating mga battery. And based dito sa cell strings natin, meron sa tayong isang battery sobrang lobat, 2.8 volts. Okay, so para lang mawala yung para lang mawala muna yung red error na yan, parameter settings. Okay, so reset ko lang muna ulit. Eto na guys, so nag green na siya ulit. And check na natin dito. Yan, 75.8 volts. Kapag tinignan natin sa BMS natin, yan, meron pa tayong remaining charge na 41 AH eh. Huwag nyo na pagbasihan to, ako lang nag-set nito. May 41 AH pa tayo. So sure ako na may charge pa siya. Although meron tayong battery na isang cell na medyo mababa yung voltage, yung pang 19 na cell. Ayan, pero nagbabalance naman tayo sa ngayon eh. Pero at least gumana na siya. I-double check ko na lang tong BMS natin kung hindi niya ba kinakaya yung yung ating battery. Sabi nila kasi mas maganda daw yung JK, yung brand na JK kaysa sa Dali eh. Kaya lang nandyan na yan eh. Sayang naman, mahal niya, 5,000 yan. Ito, 5,000 yan eh. Oo. And guys, so nandito na tayo sa bahay. And kanina after ko siyang mapaandar, unfortunately nag-shutdown ulit siya. So ang ginawa ko, dahil naiinis nga ako dahil shutdown siya ng shutdown, tinanggal ko muna yung connection sa BMS, nirekta ko muna yung negative doon sa, of course, negative ng battery ito, papunta ron. Ayan, so binaypass ko muna technically yung BMS natin para lang makadiretso. Nung nakabypass na yung BMS
And direkta nang nakakonekta yung ating electric motorcycle sa batteries. Yun, dire-diretso, wala nang problema. Hindi ko alam kung may factory defect yung BMS na nabili ko or hindi lang talaga kinakaya ng Dali na BMS. Pero hindi ko na ito masusuli dahil mahigit 1 month na to. Okay, medyo natagalan kasi bago ko na-build yung battery pack dahil may mga inayos pa ako, tsaka meron pa akong mga kinailangang pyesa. Okay, sayang kung siraman to, hindi ko na siya magagamit, hindi ko na rin siya masusuli.